Babe, look at the camera. Say, para sa bayan. Everyone loves a mayor who cares for the poor, especially with a pregnant wife by his side. Iyon ang boses ni Carlo, ang asawa ko. Napakatamis, napaka-perpekto. Ang boses na nagluklok sa kanya bilang pinakabatang mayor dito sa Leyte. Nakatayo kami sa harap na dintit room, napapalibutan ng mga camera at flash ng mga reporter. Ngumiti ako, kahit ramdam ko ang matinding pagod sa 48 oras na pag-aayos ng mga relief goods matapos ang pananalasa ng bagyong nanalanta sa aming probinsya. Hinaplos ko ang aking 5 buwang tiyan. Iniisip na ang lahat ng sakripisyong ito ay para sa kinabukasan ng aming anak. Pero bago ko pa maipit ang hibla ng buhok ko para sa susunod na picture, lumapit si Jessa, ang sikat na news anchor ng bayan, para kunyari ay ayusin ang lapel mic ni Carlo. Sa gitna ng ingay ng paligid, narinig ko ang mahina at matalas na bulong ni Jessa sa likod ko. Mayor, huwag kang mag-alaala. Bukas, lahat ng papuri ay mapupunta sa ten. At ang asawa mong si Bea, siya ang magiging mukha ng kapabayaan sa bayang ito. Nanigas ang buong katawan ko. Ang ngiti ko sa harap ng kamera ay tila nagyelo. Tumingin ako kay Carlo, umaasang makakita ng gulat o galit sa kanyang mga mata. Pero ang nakita ko ay isang mabilis na kindat niya kay Jessa. Isang kindat na puno ng lihim at pagtatraidor. Naramdaman ko ang biglang panunuyo ng aking lalamunan. Diyos ko po. Ang asawa ko? At ang babaeng ito? B, are you okay? Masyado ka na yatang stressed, sabi ni Charlo, sabay kabig sa balikat ko para sa huling shot. Ang haplos niya ay tila naging lason na gumagapang sa balat ko. Basically, you should rest na inside. Kami na ni Jessa ang bahala sa press briefing. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumigaw pero parang may nakabara sa lalamunan ko. Naglakad ako papasok sa warehouse kung saan nakatambak ang mga bao-bao ng bigas na nakatagdang ipamigay bukas. Habang naglalakad, naramdaman ko ang isang kakaibang amoy. Masangsang, amoy amag. Dali-dali kong binuksan ang isa sa mga sako. Halos himatayin ako sa nakita ko. Ang bigas ay hindi na puti, ito ay kulay abo, puno ng itim na amag at mga insekto. Binuksan ko ang sumunod na sako, at ang sumunod pa. Pare-pareho silang lahat. Bulok. Carlo! Carlo, kailangan mong makita to! Sigaw ko habang lumalabas muli sa balkona. Pero bago ko pa maabot ang asawa ko, hinarang na ako ni Doña Alicia, ang biyenan ko. Ang kanyang mga mata ay parang 2 talim ng kutsil, yun na nakatitig sa akin. Huwag kang gagawa ng eksena rito, Beatriz. Madiin na sabi ni Doña Alicia, habang marahas na hinahawakan ang braso ko. Actually, we know about the rice. Carlo and I made a decision. Ang magandang klase ng bigas ay kailangan nating isave para sa mga big donors at political allies. Yang mga nasa warehouse? Sapat na yan para sa mga hampas lupa. Hindi sila magrereklamo, gutom sila. Pero inay, lason yan! Maraming magkakasakit, lalo na ang mga bata. Nanginginig ang boses ko sa galit at takot. Tumahimik ka! Sigaw niya. Sapat na para marinig ng mga staff sa loob. Basically, your job is to look pregnant and supportive. Huwag kang makialam sa kung paano pinapatakbo ni Carlo ang bayan na to. Kung ayaw mong mapahiya ang pamilya Salcedo, manahimik ka. Sa sandaling iyon, narinig ko ang malakas na hiyawan mula sa labas ng gate. Ang mga tao, ang mga residenteng kanina lang ay naghihintay ng tulong, ay nagsisimula ng magwala. May mga hawak silang mga supot ng relief goods na nauna nang naipamahagi sa kabilang barangay. Ang dumi ng bigas! Pinapatay niyo kami! Sigaw ng isang ina sa labas. Nakita ko si Carlo na tumayo sa harap ng mga kamera. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Mula sa pagiging kampante, naging mukha ito ng isang taang puno ng pighati at gulat. Itinuro niya ang pinto kung saan ako nakatayo. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Boses ni Carlo, basag at tila iiyak sa harap ng live broadcast ni Jessa. Hindi ko akalain na magkakaroon ng ganitong kapabayaan.
Ang asawa ko, si Bea, ang siyang direktang namamahala sa ating warehouse. Bea, babe, bakit mo hinaya ang mangyari ito? Bakit mo pinabayaan ang tiwalang ibinigay ko sa iyo? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang bawat kamera ay nakatutok na sa akin. Ang bawat matatalim na tingin ng mga tao ay tila ba naging mga bala na bumabaon sa dibdib ko. Nakita ko si Jessa sa tabi ni Carlo, may hawak na mikropono at may isang maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa akin. Bakit mo hinayaang mangyari ito, Bea? Ulit ni Carlo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong Leyte. Napahawak ako sa aking tiyan. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa loob. Mateo, anak, ang tatay mo, itinatapon tayo sa apoy. Hindi pa man natatapos ang live broadcast, marahas na akong kinaladkad ni Carlo papasok sa loob ng mansyon. Pagkasara ng pinto, ang mukha niyang puno ng pighati sa harap ng camera ay biglang napalitan ng isang malamig at nakakatakot na titig. Wala na ang mapagmahal na asawa. Ang kaharap ko ngayon ay isang politiko na handang pumatay ng dangal para lamang sa kapangyarihan. Carlo? Bakit? Bakit mo ginawain sa akin? Nanginginig ang boses ko habang nakahawak sa sumasakit kong tiyan. Alam mo ang totoo? Alam mo si Doña Alicia ang nag-utos na itago ang magandang klase ng bigas? Shut up, Beatriz! Sigaw ni Carlo, sabay hampas sa lamesang mera sa gitna ng sala. Actually, someone has to take the fall. Basically, it's either my career or your reputation. At mas mahalaga ang karir ko para sa future ng pamilyang ito. Ikaw ang pirma sa logistics. Ikaw ang may hawak ng inventory. In the eyes of the law and the people, you are the negligent wife. Negligent? Pait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Ako na hindi natulog para lang masiguro na may makain ng mga tao? Carlo, asawa mo ako. Ama ka ng dinadala ko. Huwag mong gamitin ang bata para konsensyahin ako. Singit ni Doña Alicia habang pababa ng hagdan, dala ang isang maletang puno ng mga gamit ko. Marahas niyang inihagis ang maleta sa paanan ko. We already called a car. Dadalhin ka nito sa bahay ng tatay mo sa liblib na barangay. Stay there until the investigation dies down. If you talk, we will make sure na pati ang tatay mo madadamay sa kaso. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Gumuho ang mundo ko sa isang iglap. Ang mansyong ito na itinuring kong tahanan ay naging isang malamig na bilangguan. Wala akong nagawa, kundi pulutin ang aking mga gamit habang ang mga kasambahay na dati ay yumuyukod sa akin, ngayon ay nakatingin na lamang ng may halong awa at pangungutya. Paglabas ko ng gate, bumuhos ang malakas na ulan. Tila ba nakikiramay ang langit sa pait ng aking kapalaran? Habang nakasakay sa lumang sasakyan patungo sa dulo ng bayan, nakita ko sa bintana ang mga taong bayan. May mga bitbit silang placard. Bea Salcedo, traidor sa mahihirap. Nang makarating ako sa maliit na dampa ni Tatay Cardo, sinalubong niya ako ng walang kibo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamalaki sa akin, ngayon ay punong-puno ng kahihiyan. Nay, Tay, bulong ko habang nakayuko. Pumasok ka na muna, Bea. Maikling sagot ni tatay. Alam kong nasasaktan siya. Ang hiya na dinala ko sa pangalan niya ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa aming dalawa. Gabi na pero hindi ako madalaw ng antok. Binuksan ko ang isang lumang transistor radio sa sulok. Ang boses ni Jessa Madrigal ang umalingaw-ngaw sa buong silid. This is Jessa Madrigal, reporting live inside the mayor's office. Simula bukas, ako na po ang pansamantalang mamamahala sa community kitchen sa utos na rin ng ating butihing Mayor Carlo. We need to clean up the mess left by his wife. Napatigil ang paghinga ko nang buksan ko ang social media gamit ang natitirang load sa phone ko. May isang video post si Jessa. Nakaupo siya sa mismong silya ko sa loob ng dintitruang. Hawak niya ang paborito kong pen, at sa likod niya, nakatayo si Carlo na nakahawak sa balikat niya habang nakangiti. Don't worry, Leyte, sabi ni Jessa sa video habang nakatingin ng diretso sa camera, tila ba direkta sa mga mata ko?
Ang bagong First Lady ng serbisyo publiko ay narito na. Basically, out with the old, in with the gold. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Ang hapdi ng pagkakasampan ni Carlo sa akin sa harap ng media ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng makitang dahan-dahan na nilang kinukuha ang lahat sa akin. Pati ang aking posisyon, ang aking danggal, at ang lalaking inakala kong kakampi ko sa buhay. Lesson learned, Carlo. Inakala nyo na dahil buntis ako at itinapon sa putikan, mananahimik na ako. Pero nakalimutan nyo, sa putikan sumisibol ang pinakamatibay na binhi. Ang umaga sa barangay ni Tatay Cardo ay hindi kasing payapa ng dati. Sa bawat paglabas ko sa bakuran upang kumuha ng tubig, nararamdaman ko ang mga matatalim na tingin ng mga kapitbahay mula sa likod ng kanilang mga bintana. Ang mga taong dati ay sumasalubong sa akin ng matatamis na ngiti at bit-bit na prutas bilang pasasalamat, na yon ay tila ba nakakita ng isang may syakit na kailangang iwasan. Huwag kang lalapit sa kanya, baka mahawa ka ng malas. Rinig kong bulong ni Aling Tasing sa kanyang anak habang naglalakad ako patungo sa maliit na kapilya kung saan pansamantalang nakatira ang ilang biktima ng bagyo. Naramdaman ko ang panging inig ng aking mga kamay. Hinaplos ko ang aking tiyan. Hindi ko ginawa ito. Hindi ko kayo tinalikuan. Paulit-ulit kong bulong sa aking isipan. Pero ang boses ko ay walang lakas sa harap ng mga kasinungaling ang ibinato sa akin ni Carlo. Pagdating ko sa kapilya, isang bata ang nakita kong nakahiga sa isang manipis na banig, namumutla at tila ba nag-aagaw buhay. Siya ang anak ni Lita, isa sa mga volunteer ko sa kitchen noon. Lita, anong nangyari sa bata? Tanong ko, pilit na lumalapit kahit nanginginig ang tuhod. Agad na tumayo si Lita at hinarang ang aking daraanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at poot, isang tingin na mas matalas pa sa kahit anong patalim. Huwag mong hahawakan ng anak ko, Bea. Sigaw ni Lita. Pagkatapos mong magpadala ng gamot na expired at bigas na amag sa amin, may mukha ka pang ipakita rito? Tignan mo ang anak ko. 3 araw na siyang nagsusuka dahil sa inyo. Lita, maniwala ka, hindi ko alam na expired ang mga gamot na yon. Sinuri ko ang bawat box bago ilabas ng warehouse. Sinuri? O baka naman ibinenta nyo ang magagandang gamot para sa campaign funds ni Mayor at ang itinira nyo sa amin ay basura? Bulyaw ni Lita. Sa tindi ng galit niya, dinuraan niya ang lupa sa harap ko. Napaka-demonyo mo, Bea. Inakala namin ikaw ang aming anghel. Ikaw pala ang aming kamatayan. Napaupo ako sa semento. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Ang bigat ng utang na loob na kailanman ay hindi ko hiningi, na yon ay naging isang malaking mansa sa aking pagkatao. Ang hiya ay tila ba isang lason na sumasakal sa aking paghinga. Sa gitna ng aking pighati, napansin ko ang isang basyong supot ng bigas sa tabi ng banig ng bata. May isang maliit na sticker sa ilalim ng logo ng Dinti Truang. Isang sticker na kulay asul na may nakasulat na Madrigal Logistics. Nanigas ako. Ang kumpanyang yon ay pag-aari ng pamilya ni Jessa Madrigal. Bakit may sticker ng Madrigal Logistics sa mga bulok na bigas na dapat sana ay galing sa government warehouse? Isang malaking katanungan ang nabuo sa aking isip. Inalala ko ang mga logbook na ipinapirma sa akin ni Carlo noong gabi bago ang distribution. Sabi niya, basically, it's just a formality, babe. Hindi ko binasa ang bawat pahina dahil sa tiwala ko sa kanya bilang asawa. Iyon ang naging pinakamalaking pagkakamali ko. Tumayo ako ng dahan-dahan, pinunasan ang aking luha at tinitigan ng sticker. Sa sandaling yon, ang pighati ko ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat sipa ng anak ko ay tila ba nagbibigay ng lakas. Hindi ito kapabayaan, Carlo. Ito ay nakaplano, isip ko. Pag-uwi ko sa dampa, nakita ko si Tatay Cardo na nakaupo sa harap ng mesa, hawak ang isang pirasong papel. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel na kanyang hawak. Tay, anong nangyari? Bea, ang boses ni Tatay ay basad. Pinuntahan ako ng mga pulis kanina. Sinasampahan ako ng kasong obstruction of justice at falsification of documents. Sabi nila,
Ako raw ang pumirma sa clearance ng mga expired na gamot na pumasok sa warehouse. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ginamit nila ang tatay ko bilang panangga. Tay, pinirmahan niyo ba yon? Yumuko si tatay. Ang mga balikat niya ay bumagsak sa bigat ng kahihiyan. B, pinapirma ako ni Carlo nung nakaraang linggo. Sabi niya tulong daw yon para mapabilis ang paglabas ng relief goods. Nagtiwala ako sa manugang ko, B. Nagtiwala ako. Napahikbi ako at niyakap si tatay. Ang laro ni na Carlo at Jessa ay mas madumi pa sa amag na bigas sa warehouse. Hindi lang nila ako gustong sirain. Gusto nilang ibaon ng buonder pamilya ko para manatili silang malinis sa paningin ng publiko. Lesson learned, Jessa. Lesson learned, Carlo. Bulong ko sa hangin habang mahigpit ang hawak sa aking rosaryo. Akala niyo ay tapos na ang laban dahil itinapon niyo ako sa dume. Pero hindi niyo alam, dito ako sa dume mag-uumpisang maghukay ng katotohanang lulunod sa inyong dalawa. Ang bawat gabi sa dampa ni Tatay Carlo ay tila ba isang mahabang pakikipagtuos sa aking sariling konsensya. Habang naririnig ko ang mahinang hilik ni Tatay sa kabilang silid, isang tunog na puno ng pagod at bigat ng maling paratang, hindi ako madalaw ng antok. Hinahaplos ko ang aking tiyan, naramdaman ko ang bawat sipa ni Mateo na tila ba nagtatanong kung kailan kami muling makakahinga ng maluwag. Hindi ako pwedeng manatiling nakahiga. Kung ang batas ay bulag dahil sa pera ni Carlo, ako ang magsisilbing mata ng katotohanan. Nagsuot ako ng lumang hoodie at malaking shawl upang itago ang aking umbok na tiyan at mukhang kilala ng buong Leyte. Sa gitna ng dilim, tinahak ko ang daan patungo sa terminal ng mga truck sa labas ng bayan. Alam ko ang pasikot-sikot doon. Ako ang dating nag-aayos ng iskediul ng mga biyahe para sa mga relief goods. Nakita ko si Mang Domeng, ang pinakamatandang driver sa munisipyo, nakasalukuyang nagkakape sa gilid ng kanyang truck. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ko noon dahil sa kanyang katapatan. Mang Domeng! Bulong ko nang makalapit ako sa anino ng kanyang sasakyan. Halos mabitawan niya ang kanyang baso nang makilala ako. Maambea? Diyos ko po, anong ginagawa niyo rito? Pinaghahanap kayo ng mga tauhan ni Mayor. Sabi nila, baka raw subukan niyo raw itakas ang mga ebidensya. Mang Domeng, utang na loob. Pakiusap ko. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Kayo lang ang makakatulong sa akin. Nung gabi ng bago ang bagyo, nasaan ang mga truck na may dalang sako ng bigas na galing sa Maynila? Yung mga premium quality na bigas. Nag-iwas ng tingin si Mang Domeng. Baka sa kanyang mukha ang matinding takot. Ma'am, ayaw ko pong mawalan ng trabaho, may pamilya po ako. May pamilya rin ako, Mang Domeng. At ang pamilyang yun ay kasalukuyang dinudurog ng mga taong walang puso. Madiin kong sabi habang itinuturo ang aking tiyan. Ang anak ko ay lalaking walang ama kung hindi natin ilalabas ang totoo. Yung bigas na minalta, hindi yon ang dumating mula sa pier, di ba? Bumuntong hininga ang matanda at tumingin sa paligid bago bumulong. Tama kayo, ma'am. 3 truck ang dumating noon gabi na yon. Pero bago pa makarating sa government warehouse, pinatigil kami ni Jessa Madrigal sa tapat ng Madrigal Rice Mill sa kabilang bayan. Doon inilipat ang lahat ng sako na magandang bigas. Ang ipinalit nila, iyong mga lumang stock na galing sa bodega ng mga Madrigal na nabasa pa nung nakaraang baha. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang pagnanakaw nila ay hindi lang pala sa pondo. Ninakawan nila ang mga biktima ng pagkakataong makakain ng maayos sa gitna ng kalamidad. May kopya ba kayo ng waybill, Mang Domeng? Nasa loob po ng office ni Jessa sa loob ng rice mill. Nakita ko siyang itinago yun sa isang itim na vault. Sabi niya basically yun daw ang insurance niya kay Mayor. Isang matinding galit ang sumiklab sa puso ko. Isang insurance na nakabase sa luha ng mga nagugutom. Habang naglalakad ako pabalik sa dampa ni Tatay, biglang tumunog ang isang radyo mula sa isang bukas na bintana ng kapitbahay. Ang boses ni Jessa, punong-puno ng peking emosyon, ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mga mahal kong Leyteños, masakit man po sa ating Mayor Carlo. Kailangan po nating tanggapin na may mga taong malapit sa atin na nagtataksil sa ating tiwala. Pero wag po kayong mag-alala.
Madrigal Logistics will donate another 1,000 sacks of rice bukas. Isang patunay na ang tunay na serbisyo ay walang pinipiling oras. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamao. Gagamitin nila ang perang ninakaw nila para magmukhang bayani sa harap ng publiko. Pagdating ko sa bahay ni tatay, nakita ko siyang nakatayo sa labas, hawak ang isang lumang flashlight. "Bea, nasaan ka galing?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng kaba. "Tay, nahanap ko na ang bodega," sabi ko habang pinapahid ang aking pawis. "Nasa Madrigal Rice Mill ang lahat ng ebidensya. Pero kailangan nating makuha ang mga papel bago nila ito sunugin." "Bea, mapanganib yan. Buntis ka." "Tay, ang anak ko ay kailangang lumaki sa mundong marunong lumaban para sa tama." Sagot ko ng may determinasyon. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita si Carlo at Jessa na lumuluhod sa harap ng mga taong niloko nila. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming bakuran. Ang mga spotlight nito ay tumama ng diretso sa aming mga mata. Tila ba isang interogasyon sa gitna ng gabi. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang dalawang lalaking nakabarong, ang mga security detail ni Carlo. "Ma'am B, pinapatawag po kayo ni Mayor. Kailangan niyo raw pong pirmahan ng isang confession letter para matapos na ang gulo," sabi ng isa sa mga lalaki habang lumalapit sa amin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang presyon ay nagsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi na lang paninira ang armas nila. Ito ay pananakot na. Ang sinag ng spotlight mula sa itim na sasakyan ay tila ba humihiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ako sa harap ni Tatay Cardo, pilit siyang itinatago sa likuran ko habang ang dalawang lalaking nakabarong ay dahan-dahang lumalapit. Hawak ng isa sa kanila ang isang folder, ang confession letter na magsisilbing huling pako sa kabaong ng aking danggal. "Ma'am Bea, wag na po nating pahirapan ang isa't isa," malamig na sabi ng head security. "Actually, Mayor Carlo just wants to protect you. Basically, kung pipirmahan nyo ito, aalisin ang lahat ng charges laban sa tatay nyo. Bibigyan din kayo ng sapat na pera para manganak sa ibang bansa." "Protect me? O baka naman protect his career?" Pait na tawa ang lumabas sa aking mga labi. "Sabihin nyo sa asawa ko, hindi ko ibebenta ang katotohanan para sa kalayaan." Biglang tumunog ang cellphone ng isa sa mga lalaki. Iniabot niya ito sa akin. "Si Doña Alicia po. Gusto kayo makausap." Nanginig ang kamay ko nang tanggapin ang telepono. Ang boses ng aking biyenan ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng ulan. "Beatriz, listen carefully," banta ni Doña Alicia. "If you don't sign that paper in 5 minutes, the police will arrest your father right now. We have the documents, remember?" Ang pirma niya ang nasa expired medicine clearance. "Do you want your elderly father to rot in jail habang naghihintay ka mabulok sa sarili mong prinsipyo?" Napatingin ako kay Tatay Cardo. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dun, sa ilalim ng malamig na liwanag, nakita ko ang isang emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan, pagsisisi. "Bea, anak." Bulong ni Tatay Cardo nang ibaba ko ang telepo. "Napirmahan mo na. Huwag mo na akong intindihin." "Tay, hindi ko pwedeng gawin yon. Madadamay kayo lalo." Hindi ako nasabi sa'yo, Bea." Biglang tumulo ang luha sa mga kulubot na pisngi ni tatay. "Nung nakaraang taon, no kailangan ko ng pera para sa operasyon ng nanay mo, si Carlo ang nagbayad ng lahat. Sabi niya basically, family treats family. Pero ang kapalit noon, hiningi niya ang blanko kong pirma sa ilang dokumento ng barangay. Ginamit ko ang utang na loob ko sa kanya para ipahamak ang sarili ko. At ang tiwala mo, parang gumuho ang langit sa narinig ko. Ang utang na loob na akala ni tatay ay kalinga, ay isa palang matalim na sumpa na matagal lang inihanda ni Carlo. Ang asawa ko, pinagplanuhan niya ito bago pa man dumating ang bagyo. Ginawa niyang sandata ang sarili kong ama laban sa akin. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking puso. Ang bawat sakripisyo ko
Ang bawat gabing pinagsilbihan ko ang bayan ay tila ba naging isang malaking biro? B. Sign it. Please. Pagmamakaawa ni tatay, lumuhod siya sa harap ko habang humahagulgol. Ayaong maging dahilan ng pagkawala ng apo ko. Hayaan mo na silang manalo, anak. Pagod na ako. Tumingin ako sa mga security guard na nakangisi na ngayon. Tila ba alam nilang bibigay na ako? Tumingin ako sa confession letter. Kung pipirma ako, maliligtas ang tatay ko, pero habang buhay kaming magiging bilanggo ng kasinungalingan ni na Carlo at Jessa. Ang anak ko ay lalaking may dalang mansa ng isang inang nagnakaw sa mga mahihirap. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Nanginginig ang aking mga daliri. Ngunit bago tumama ang dulo ng ballpen sa papel, naalala ko ang sticker ng Madrigal Logistics sa bodega kanina. Isang matinding apoy ng galit ang biglang sumiklab sa loob ko, mas malakas kaysa sa kahit anong takot. Tay, tumayo kayo! Sabi ko nang may boses na kasing tigas ng bakal. Inilayo ko ang panulat. Ma'am Bea, ano pang hinihintay nyo? Iritadong tanong ng guard. Sabihin nyo kay Carlo. Hinarap ko ang mga lalaki na may taas no sa kabila ng aking luha. Ang utang na loob ni tatay ay bayad na sa bawat patak ng pawis na ibinuhos ko para pantakpan ang kanyang kawalan ng kibo. Pero ang utang ni Carlos sa mga taong Leyte? Yon ang sisingilin ko sa kanya bukas. Marahas kong pinunit ang confession letter sa harap nila. Ang mga piraso ng papel ay lumipad sa hangin na parang mga puting paru-paro sa gitna ng bagyo. Umalis na kayo rito bago ko patawagin ang buong barangay. Sigaw ko. Nang umalis ang sasakyan, naiwan kaming nanginginig ni Tatay Cardo sa dilim. Bea, anong gagawin natin? Ipakukulong nila ako. Hikbi ni tatay. Tay, hindi nyo kasalanan na nagtiwala kayo. Bulong ko habang niyayakap siya. Pero kailangan nating kumilos. Narinig ko si Mang Domeng kanina. Nasa Madrigal Rice Mill ang orihinal na logbook. Kapag nakuha natin yon, hindi lang kayo malilinis, pati ang buong bayan ay malalaman kung sino ang tunay na magnanakaw. Ngunit sa gitna ng aming plano, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa speaker ng aking cellphone na biglang nagnotipika. Isang video call mula sa isang anonymous account. Sinagot ko ito. Tumambad sa screen ang mukha ni Jessa Madrigal. Nasa loob siya ng isang opisina, ang opisina ni Carlo. Pero sa likod niya, nakita ko ang isang pamilyar na folder, ang original waybill na sinasabi ni Mang Domeng. Hi, B. Basically, you're too slow. Nisi ni Jessa habang hawakang isang lighter. Sabi ni Carlo, you're stubborn, so I'm doing the cleanup. This logbook, it will be ashes in 10 minutes. Goodbye, B. Good luck with your delivery. Inside a prison cell. Napatigil ang tibok ng puso ko. Ang tanging ebidensya magliligtas kay tatay ay dahan-dahan nang nilalapitan ng apoy. Tay, kailangan makarating tayo sa Madrigal Rice Mill. Ngayon din! Sigaw ko habang pilit na tumatayo sa kabila ng hapdi sa aking puson. Bea? Anak? Huwag! Mapapahamak ka! Pakiusap ni Tatay Cardo, pero hindi ko siya pinakinggan. Kinuha ko ang susi ng lumang tricycle ni tatay. Alam kong binalaan ako ni Jessa na susunigin niya ang logbook sa opisina ni Carlo. Pero bilang dating asawa ng mayor, alam ko ang ugali ng mga Madrigal. Hindi sila nagsusunog ng ebidensya. Nag-iipon sila ng alas. Ang pananakot niya sa video call ay isa lamang red herring upang iligaw ako. Ang tunay na insurance ni Jessa ay nakatago sa sarili niyang teritoryo. Sa gitna ng madilim na kalsada ng Leyte, habang humahampas ang malakas na hangin, tila ba nakikipagkarera ako sa tadhana. Pagdating namin sa rice mill, tahimik ang paligid. Gamit ang paborito kong hairpin, isang regalong galing kay Carlo na ngayon ay gagamitin ko upang sirain siya, mabilis kong binuksan ang likurang pinto ng opisina ni Jessa. Diyos ko po, tulungan niyo kami! Dasal ko habang hinihingal. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang pawis sa aking noo ay humahalo sa lamig ng gabi. Hinalugog ko ang bawat drawer. Inilalabas ko ang lahat ng folder hanggang sa mahanap ko ang isang itim na envelope na may tatak na confidential. Akala ko ay ang waybill lang ng bigas ang nandoon.
Pero nang buksan ko ang laman, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo ko? Hindi lang logbook ang nahanap ko. Nahanap ko ang isang ultrasound report. Pangalan, Jessa Madrigal. Edad ng fetus, 4 na buwan. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Napatulala ako sa maliit na itim at puting larawan. 4 na buwan? Ibig sabihin, bago pa man dumating ang bagyo, bago pa man ako mabuntis sa aming pangalawang anak, ay may iba na si Carlo. At ang mas masakit? May nakasulat na handwritten note sa likod ng report mula kay Doña Alicia. Finally, a pure Madrigal blood to lead Leyte. Get rid of Beatriz after the storm. Naramdaman ko ang suvuvun benchong. Ang aking mga tuhod ay tuluyang bumigay at napaluhod ako sa sahig. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing pinagsilbihan ko ang pamilya Salcedo, ay tila ba naging isang malaking biro? Hindi lang ako biktima ng kapabayaan, ako ay isang target na kailangang burahin sa mapa. Pinili nilang mabulok ang bayan, pinili nilang saktan ang mga mahihirap, para lamang bigyang daan ang perpektong pamilya na binuo nila sa likod ko. Gusto kong gumagulgol, pero walang luhang lumabas. Ang tanging naramdaman ko ay ang matinding pait na tila ba sumasakal sa aking lalamunan. Bea? Akala ko ba sa opisina ni Carlo ka pupunta? Isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon ako. Nakatayo sa pintuan si Jessa, hawak ang isang baso ng wine at may suot na mapang-aping ngiti. Hindi siya nagulat na makita ako roon. Actually, you're smarter kaysa sa iniisip ni Doña Alicia, sabi ni Jessa habang dahan-dahang lumalapit. But basically, it doesn't matter. Hawak mo man ang ultrasound na yan o ang logbook, sino ang maniniwala sa'yo? In the eyes of the people, you are a criminal. In the eyes of Carlo, you are a history. Tumayo ako ng dahan-dahan, hawak ang itim na envelope ng napakahigpit. Na tila ba ito ang aking huling hininga? Jessa, inakala niyo ba na dahil buntis ako at itinapon niyo sa dumi, mawawala na ako ng boses? Oh, Beatriz, look at yourself. Namumutla ka, nang ininig. You are clinically stressed. Isang tawag ko lang sa pulis, sasabihin kong sinubukan mo akong saktan dahil sa selos. Tawa ni Jessa. Inilabas niya ang kanyang phone at nagsimulang mag-dial. Actually, this is the perfect finale for my late-night broadcast. Ngunit bago pa man niya mapindot ang call button, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena, hindi sirena ng pulis ni Carlo, kundi ang mga ambulansya at truck ng mga volunteers mula sa kabilang bayan na kanina ko papalihim na tinatawagan bago ako pumasok. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ni Jessa. Basically, Jessa, sabi ko habang pilit na pinatatatag ang aking boses. Hindi lang ako ang nagising sa katotohanan na yung gabi. Ang mga nanay sa evacuation center? Napanood na nila ang live feed mula sa suot kong body cam. Itinuro ko ang maliit na botones sa aking hoodie. Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Ang bawat salita niya, ang bawat pag-amin niya tungkol sa plano ni Doña Alicia ay napanood na ng libo-libong tao sa Facebook Live. Cliffhanger. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Carlo, hinihingal at namumutla. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa screen ng phone ni Jessa na punong-puno ng mga galit na comments mula sa mga residente. Bea, anong ginawa mo? Bulong ni Carlo. Actually, Carlo, sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan. Tinapos ko na ang dula-dulaan nyo, and basically, you're fired. Nang ininig ang mga kamay ni Carlo habang nakatitig siya sa maliit na lens ng kamera na nakatago sa aking damit. Ang mukha niya, na dati ay punong-puno ng karangyaan at pait, ay ngayon ay nababalot ng purong takot. Alam niya na ang bawat segundong lumilipas ay ang dahan-dahang pagguho ng kanyang trono. Ang bawat komento na lumalabas sa screen ng cellphone ni Jessa ay parang mga palaso na tumatama sa kanyang dibdib. I-off mo yan, Bea. Pinapapamak mo ang kinabukasan ng pamilyang ito. Sigaw ni Carlo, pilit na lumalapit sa akin habang nanginginig ang boses. Actually, basically, we can still fix this. Sabihin mo sa kanila na joke lang ito.
Na-scripted ang lahat para sa isang social experiment. Tumawa ako ng mapait, isang tawang humahapdi sa aking tuyot na lalamunan. Fix this? Carlo, ang tanging bagay na sinira ko ngayong gabi ay ang maskara nyo. Ang katotohanan ay hindi kailanman magiging joke para sa mga taong pinakain nyo ng minaltang bigas. You selfish woman! Tili ni Jessa. Marahas niyang itinapon ang kanyang baso ng wine sa sahig. Sisirain mo ang karir ko? Sisirain mo ang buhay ng anak ko dahil lang sa selos? I worked hard for my influence. Hard work? Hinarap ko siya ng may matatalim na mata. Ang tawag sa ginawa nyo ay pagnanakaw sa gitna ng trahedya. At ang anak mo, Jessa? Sana ay hindi niya mamana ang itim ng kaluluwa nyo. Biglang sumiklab ang galit sa mga mata ni Carlo. Nawala ang lahat ng kanyang diplomasya. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang hablutin ang aking balikat upang agawin ang kamera. Ibigay mo sa akin yan! Hindi ako papayad na matapos ang lahat ng dahil lang sa isang tahi-tahing livestream. Nagpumiglas ako, pilit na iniilag ang aking tiyan mula sa kanyang marahas na paglapit. Ngunit sa gitna ng aming tulakan, naramdaman ko ang isang matalim at nakakawala ng hiningang hapdi na gumuhit mula sa aking likuran patungo sa aking puson. Parang may pumitig sa loob ko, isang pakiramdam na hinding-hindi ko makakalimutan. Napasigaw ako at napahawak sa aking tiyan. Nanigas si Carlo, ngunit hindi pag-aalala ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi desperation. Bea, wag ka nang umarte! Ibigay mo sa akin ang device! Muli niyang hinila ang aking braso. Sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang init na dahan-dahang gumagapang sa aking mga binti. Napatingin ako sa sahig. Isang mansa ng dugo ang dahan-dahang kumakalat sa malamig na semento ng rice mill. Carlo, ang bata. Manganganak na ako. Bulong ko habang unti-unting nawawala ng lakas ang aking mga binti. No, hindi ngayon! Bulyaw ni Carlo, tila ba ang panganganak ko ay isa lamang istorbo sa kanyang plano. Muli niyang sinubukang abutin ng butones sa aking damit. Hindi inaalinta na ang aking kalagayan. Ngunit, bago pa man niya ako tuluyang masaktan, bumukas ng marahas ang pintuan ng bodega. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos at ang malakas na boses ng aking tatay ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Bitawan mo ang anak ko, Carlo! Sigaw ni Tatay Cardo, kasunod ang grupo ng mga volunteer drivers at mga nanay mula sa evacuation center. Hawak nila ang kanilang mga phone, patuloy na kumukuha ng video sa bawat kilos ng mayor. Security! Palabasin ang mga yan! Hiyaw ni Carlo, pero ang kanyang mga guards ay nakatayo lamang sa gilid, nakayuko at hindi makakilos dahil alam nilang ang buong bayan ay nakamasid na sa kanila. Mayor, tapos na ang oras mo. Sabi ni Mang Dumeng, ang matandang driver habang lumalapit sa akin upang alalayan ako. Hindi na kami magpapabulag sa pera mo. Tignan mo ang ginawa mo sa asawa mo. Naramdaman ko ang panlalabo ng aking paningin. Ang boses ni Jessa na nagsisimulang mag-hysterical, ang sigaw ni Carlo na pilit na nagpapaliwanag sa mga tao, at ang malungkot na mukha ni Tatay Cardo, lahat ay unti-unting nagiging malabo. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang matinding takot para sa aking anak. Tay, si Mateo, iligtas niyo ang anak ko. Ang huling pakiusap ko bago tuluyang lamunin ng dilim ang aking malay. Habang isinasakay ako sa ambulansya, ang huling narinig ko ay ang pag-alingaw-ngaw ng mga sirena at ang malakas na sigaw ng mga taong bayan na humihingi ng katarungan. Ang bagyo sa labas ay humupa na, ngunit ang bagyo sa loob ng aking buhay ay kasalukuyan pa lamang na sumasabog. Ang tunog ng heart monitor, bibip, bibip, ang tanging musika sa loob ng puting silid kung nasaan ako. Ang amoy ng alak at disinfectant ay tila ba sumasakal sa aking diwa? Sinubukan kong idilat ang aking mga mata, pero ang bigat ng aking mga talukap ay tila ba pinipigilan akong bumalik sa realidad. Ramdam ko ang mga tubo sa aking ilong at ang hapdi ng swero sa aking kamay. Huwag kang malikot, Bea. Kailangan mong kumalma para sa bata.
Bulong ni Tatay Cardo sa tabi ko. Nararamdaman ko ang panging inig ng kanyang kamay habang hinahaplos ang aking no. Nandito lang si Tatay. Tay? Si Mateo. Tetao kong tanong. Ang sakit sa aking puson ay hindi na kasing talim ng kanina, pero ang kaba sa aking dibdib ay hindi nawawala. Ligtas ang bata, anak. Pero kailangang manatili ka rito sa ospital. Masyado kang napaaga. Sagot ni Tatay, ang kanyang boses ay puno ng pait habang nakikipaglaban ako para sa bawat hininga. Sa labas ng aking silid ay kasalukuyang nagaganap ang isang mas maduming operasyon. Nabalik lamang ang aking ulirat nang marinig ko ang mahinang pagtatalo sa labas ng pinto. Kahit mahina, kilala ko ang boses na iyon. Ang boses ni Doña Alicia. Actually, Carlo, basically, we need to move now. Ang video ni Beatrice ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Rinig ko sabi ni Doña Alicia. Hindi pwedeng madamay ang pangalan ng mga Salcedo sa pagnanakaw ng relief goods. Ma, anong gagawin natin? The police are already questioning the logistics staff. Boses yun ni Carlo. Bakas ang matinding kaba at kawalan ng katinuan. Simple lang. Malamig na sagot ng biyenan ko. Itatapon natin si Jessa sa apoy. Sasabihin natin siya ang utak ng lahat, na ginamit niya ang impluwensya niya sa media para manipulahin ang warehouse operations nang hindi mo alam. Basically, ikaw ang biktima rito, ang asawang nabulag ng isang mapanirang babae. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Maski ang sarili nilang kadugo na dinadala ni Jessa, handa nilang isakripisyo para lang malinis ang kanilang pangalan. Nabalik ang eksena sa aking isipan, si Jessa sa rice mill, nakatayo at nakangisi. Ngunit na yon, sa bawat salita ni Doña Alicia, tila ba nakikita ko na ang susunod na mangyayari? Maya-maya, bumukas ang pinto ng aking silid. Pumasok si Doña Alicia, suot ang kanyang pinakamaamong maskara. Lumapit siya sa paanan ng aking kama habang si Carlo ay nananatiling nakatayo sa may pinto, hindi makatingin sa akin. Beatrice, iha, salamat sa Diyos at gising ka na, sabi ni Doña Alicia, pilit na pinatatamis ang kanyang boses. Actually, Carlo and I realized everything. Niloko tayo ni Jessa. Basically, siya ang nag-setup ng lahat sa warehouse para sirain ka at ang pamilya natin. We are already filing charges against her. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang satocam na dati ay ibinibigay ko sa kanila ay tuluyan ng natuyo. Charges laban kay Jessa? O pambubura ng bakas nyo, inay? Napatigil si Doña Alicia. Bahagyang kumislap ang galit sa kanyang mga mata bago ito napalitan muli ng pekeng lungkot. How could you say that? Basically, we are trying to save your reputation too. Actually, inay, basically, panggagaya ko sa tono niya. Huli na ang lahat. Napanood ng buong bayan ang livestream. Narinig nila ang boses niyo ni Carlo sa background kanina sa rice mill. Hindi niyo na maitatapon si Jessa nang hindi kayo kasamang mahuhulog. Biglang tumunog ang malakas na hiyawan mula sa labas ng ospital. Mula sa bintana, nakita ni Tatay Cardo ang grupo ng mga magsasaka at mga nanay mula sa evacuation center. Hawak nila ang mga supot ng minaltang bigas at mga karatula na humihingi ng hustisya. Nandyan na sila, bulong ni Tatay Cardo. Ang mga taong pinagkaitan nyo. Namutla si Carlo. Mabilis siyang lumapit sa bintana at agad na umatras nang makita ang dami ng tao. Sa sandaling iyon, ang pintuan ay muling bumukas. Pumasok ang isang nurse, mukhang natataranta. Mayor, si Miss Jessa Madrigal po. Isinugod din dito sa ER. Nagkaroon po siya ng spotting matapos siyang sugurin ng mga tao sa labas ng rice mill. At Mayor, may kasama po siyang mga ahente ng NBI. Gusto daw po nilang kunin ang official statement niya laban sa inyo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang bawat piraso ng katotohanan ay tila ba nag-uumpisa ng makadikit-dikit. Jessa, na ngayong ay nasusukol, ay handa na rin kumagat pabalik sa mga taong nagtapon sa kanya. Tay,
Tawag ko kay Tatay Cardo. Ibigay niyo sa akin ang cellphone ko. Kailangan nating tawagan ng abogado ng bayan. Hindi lang si Jessa ang dapat sumuko. Kailangan nating masiguro na wala makakatakas sa gabing ito. Cliffhanger. Habang inaabot ni tatay ang phone, biglang hinablot ni Carlo ang aking braso ng mahigpit. Bia, wag mong gawin to. Isipin mo ang bata. Kapag nakulong ako, anong mangyayari sa pangalan ni Mateo? Tumingin ako sa kanya, wala nang bahid ng takot. Actually, Carlo, Mateo will be proud dahil ang nanay niya hindi naging katuwang ng isang magnanakaw. Ang hawak ni Carlo sa aking braso ay mahigpit. Tila ba isa itong bakal na rehas na gustong ikulong ang aking huling hininga ng kalayaan? Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot. Isang uri ng takot na tanging ang mga taong sanay sa kapangyarihan ang nakakaramdam kapag unti-unti na itong nababawi sa kanila. Sa likod niya, si Doña Alicia ay patuloy sa pag-aayos ng kanyang perlas na kwintas. Tila ba ang kinang ninyang ay sapat na upang takpan ang dilim ng kanilang ginagawa. Bitawan mo ang anak ko, Carlo. Ang boses ni Tatay Cardo ay mahina, pero may talim na tila ba galing sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa hiya, na yon ay nakakuyom na ng mahigpit. Actually, Tay, basically, you are just making things worse for B. Pabalas na sagot ni Carlo, pilit na pinatatatag ang kanyang boses sa harap ng aking ama. Kapag hindi pumirma si B sa retraction na to, hindi lang ako ang babagsak. Lahat tayo, kaladkad sa putikan. Isang matunog na sampal ang bumasag sa katahimikan ng puting silid. Napatigil ang lahat. Maging ang tunog ng monitor sa aking tabi ay tila ba tumigil sa pagpintig. Ang mukha ni Carlo ay napalingon sa lakas ng sampal ni Tatay Cardo. Isug sampal na hindi galing sa galit, kundi galing sa 10 taon ng pagsisisi ng isang amang nabulag ng maling utang na loob. Ang putik na sinasabi mo, Carlo, ay ikaw ang nagdala sa bahay na ito. Madiing sabi ni Tatay Cardo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Bea, anak, patawarin mo ako. Masyado akong naging mahina. Inakala ko na ang pagtanaw ng utang na loob sa pamilya Salcedo ang magliligtas sa atin. Yon pala. Yon ang magiging mitsa ng iyong kamatayan. Biglang pumasok ang 2 opisyal ng NBI, kasunod ang Head of Logistics na si Mang Domeng. Kasama na rin nila ang abogado ng bayan na si Ati Santos. Mayor Carlo, we have enough statements. Anunsyo ni Ati Santos. Jessa Madrigal has officially turned state witness. Inamin na niya na ang Madrigal Logistics ang nagpasok ng minaltang bigas sa warehouse kapalit ng kontrata para sa inyong susunod na campaign projects. Actually, that is hearsay. Basically, she's just a bitter mistress, tili ni Donna Alicia. Pilit na hinaharangan ang mga ahente. Ngunit bago pa makapagsalita si Carlo, humakbang si Tatay Cardo sa harap ng mga ahente. Inilabas niya ang isang lumang record book mula sa kanyang bag. Ang sarili niyang logbook nung siya ay nasa barangay pa. Heto ang ebidensya ng huling pirma ko. Sabi ni Tatay Cardo, ang boses ay matatag na. Pinapirma ako ni Carlo sa isang blangkong papel noong gabi ng bagyo. Pero bago ko yan ibigay, palihim kong kinuhaan ng litrato ang dokumentong kasunod niyon, ang invoice ng mga expired na gamot na may tatak ng kumpanya ni Doña Alicia. I'm ready to confess. I'll take the accountability for my negligence, basta't malinis ang pangalan ng aking anak at ng aking apo. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisingi. Ang aking ama, ang taong akala ko ay tinalikuran ako, ay handang mabulok sa bilangguan para lamang bawiin ang aking dignidad. Ito ang tunay na lakas ng isang magulang, isang sakripisyong hindi kayang tumbasan ng kahit anong posisyon sa munisipyo. Tay, wag po, hikbi ko. Bea anak, sapat na ang 10 taon na ikaw ang nagsilbing haligi ng pamilyang Salcedo. Mahinang sabi ni Tatay Cardo habang hinahaplos ang aking kamay. Oras na para ako naman na magsilbing kalasag mo. Hayaan mong ang katotohanan ang maging huling bagyo na lilinis sa bayang ito. Napanood ko kung paano nilagyan ng posas ang mga kamay ni Carlo. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng Leyte,
ay mukhang isang basang sisiw na pilit na nagtatago sa likod ng kanyang ina. Maging si Doña Alicia ay hindi nakaligtas, kinailangang isama siya para sa questioning bilang accessory sa syndicated fraud. Abang kinakaladkad sila palabas, tumingin si Carlo sa akin sa huling pagkakataon. Walang pag-ibig sa kanyang mga mata, tanging ang tait ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Nang tumahimik ang silid, lumapit sa akin si Tatay Cardo. Bea, nandito ang mga nanay sa labas. Gusto ka nilang makausap. Gusto nilang humingi ng tawad. Actually, Tay, basically, mumiti ako sa gitna ng aking mga luha, ginagaya ang paboritong linya ng asawa ko. Wala na silang dapat ihingi ng tawad. Dahil simula ngayon, wala nang lihir na maghihiwalay sa atin. Hinawakan ko ang aking tiyan. Mateo, anak, naririnig mo ba ang katahimikan? Yon ang tunog ng isang bagong umaga. Ang bagyo ay lumipas na at sa pagkakataong ito, ang lupang tinatapakan namin ay hindi na minalta ng kasinungalingan. Ito ay malinis, matatag, at handa ng tamnan ng bagong pag-asa. Nakatitig ako sa maliit na telebisyon sa loob ng aking hospital room. Ang mukha ni Jessa Madrigal ang bumubungad sa screen. Maayos ang buhok, makapalang makeup, at suot ang isang mamahaling bestida na tila ba hindi siya nanggaling sa gitna ng isang bagyo. Ito ang Leyte Rebuild Gala, ang live telethon na pinagplanuhan ni na Carlo upang tuluyang ibaon ang pangalan ko at itatag si Jessa bilang bagong ina ng aming bayan. Actually, Leyteños, basically, we are here to heal. Simula ni Jessa sa harap ng mga kamera. Ang ating butihing Mayor Carlo ay kasalukuyang inaasikaso ang mga legal na gusot na iniwan ng nakaraang administrasyon ng aming relief warehouse. Tonight, we collect donations para palitan ang mga minaltang bigas na ipinakain sa inyo ng mga taong walang malasakit. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Kahit nasa gitna sila ng investigasyon, pilit pa rin nilang ginagamit ang media para baluktutin ang katotohanan. Tay, kailangan nating pumunta ron. Madiin kong sabi habang pilit na tinatanggal ang swero sa aking kamay. Bia! Anak, bawal ka pang bumangon. Pigil ni Tatay Cardo, ang kanyang mukha ay puno ng kaba. High risk ang pagbubuntis mo, sabi ng doktor. Tay, ang katarungan ay walang oras na pinipili. Sagot ko habang dahan-dahang tumatayo. Kahit masakit ang bawat hakbang ko, bawat kirot sa aking puson ay nagsisilbing paalala ng lahat ng insultong tinanggap ko. Mateo needs to see that his mother didn't just hide in a hospital room while her name was being dragged in the mud. Basically, Tay, the show must end tonight. Sa tulong ni Mang Dumeng at ng mga volunteer drivers, nakalabas kami ng ospital. Isinakay nila ako sa isang luma pero matibay na truck. Habang binabaybay namin ang daan patungo sa Provincial Hall, tanaw ko ang mga taong bayan na nakatitig sa mga dambuhalang screen sa plaza. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang buong Leyte ay naghihintay ng kasagutan. Pagdating namin sa venue, sinalubong kami ng mga security guard ni Doña Alicia, pero hindi sila nakapalag. Ang mga nanay mula sa evacuation center na kasama namin ay gumawa ng harang para makadaan ako. Para kay Ma'am Bea! Sigaw ng isang ina na dati ay nambato sa akin, pero ngayon ay may dala ng banner ng suporta. Pumasok ako sa Grand Ballroom. Ang nakasisilaw na mga spotlight ay tumama sa aking mukha. Wala akong suot na alahas. Ang suot ko ay ang aking kupas na maternity duster at ang aking pagod na mukha, pero ang bawat hakbang ko ay tila ba yumanig sa entablado. Napatigil si Jessa sa kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang makita ako sa gitna ng live broadcast. Ang mga camera operator ay tila ba naging estatwa? Hindi alam kung ititigil ba ang recording o itututok sa akin ang lente. Beatrice, what are you doing here? You should be in bed. Basically, you look terrible. Tili ni Jessa, pilit na pinapanatili ang kanyang poise sa harap ng live audience. Lumakad ako patungo sa podium. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingin ako ng diretso sa lens ng kamera.
direkta sa mga mata ng bawat residenteng nanonood sa kani-kanilang tahanan. Actually, Jessa, basically, I'm here to finish the script na kayo mismo ang nagsulat. Ang boses ko ay hindi nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng dumaan na sa pinakamalakas na bagyo. Itinaas ni Tatay Cardo ang itim na logbook at ang mga litrato ng mga expired na gamot. Kasabay nito, ang technician na tapat sa akin ay pinindot ang play sa dambuhalang screen sa likuran namin. Umalinggaw-nggaw sa buong hall ang video ni Jessa sa rice mill. Ang pag-amin niya na ang minaltang bigas ay sadyang ipinalit para sa kanilang personal na bulsa. Narinig ng buong Leyte ang boses ni Carlo habang tinatawag akong placeholder at ang boses ni Doña Alicia na naguutos na itapon ako pagkatapos ng bagyo. Ang asawa ko at ang babaeng ito, itinuro ko si Jessa ng walang bahid ng takot, ay hindi ang inyong mga tagapagligtas. Sila ang mga anay na kumakain sa pundasyon ng ating bayan habang tayo ay nalulunod sa baha. Natahimik ang buong ballroom. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid bago ito napalitan ng malakas na hiyawan ng mga tao sa labas. Nakita ko si Carlo na pilit na pumapasok mula sa gilid, suot ang kanyang posas, bit-bit na mga ahente ng NBI para ipakita sa publiko ang kanyang pagkakaaresto. Bea, please, stop this. Pakiusap ni Carlo sa malayo. Ang kanyang boses ay tila ba isang hangin na nawala na ng lakas. Hinarap ko si Jessa, na ngayon ay humahagulgul na sa harap ng mga kamera. Actually, Jessa, basically, the truth is not a broadcast you can edit. It's a storm that eventually clears everything in its path. And tonight, you are officially cancelled. Naramdaman ko ang isang matinding sipa mula sa loob ng aking tiyan. Mateo, anak, tapos na ang dilim. Ang liwanag na ito ay para sa iyo. Dahan-dahan akong bumaba ng entablado sa gitna ng palakpakan at sigawan ng katarungan. Sa labas, ang ulan ay tumila na ng tuluyan, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nasilayan ko ang mga bituin sa langit ng Leyte. Ang aking dignidad ay hindi na muling mababali. Dahil sa bawat luhang pumatak, isang bagong Bea ang isinilang. Isang babaeng hindi na kailanman magiging dawku sa dula ng iba. Ang katahimikan sa loob ng interrogasyon room ng NBI ay tila ba mas nakakasuffocate kaysa sa pinakamalakas na bahas sa Leyte. Nakaupo ako sa tapat ni Carlo, na ngayon ay hindi na ang makisig na mayor na tinitingala ng lahat. Ang kanyang barong Tagalog ay gusot-gusot na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa takot at pait. Sa labas ng salaming kwarto, nakita ko si Doña Alicia na pilit na nakikipag-argumento sa mga abogado. Ngunit sa bawat pag-iling ng mga ito, alam kong unti nang nauubos ang kanilang kapangyarihan. B, please, talk to the NBI. Tell them it was all a misunderstanding. Pakiusap ni Carlo, ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa mapagmataas na tono na ginagamit niya noon. Actually, basically, we can settle this. I'll give you the house, the properties, everything. Just don't let them put me in jail. Isipin mo ang magiging tingin ng mga tao sa anak natin kapag nalaman nilang ang tatay niya ay isang bilanggo. Tinitigang ko siya ng diretso sa mata. Ang pag-ibig na itinanim ko sa kanya sa loob ng maraming taon ay tila ba naging isang tuyong dahon na tinangay na ng bagyo. Actually, Carlo, basically, ang tingin ng mga tao sa anak ko ay hindi magmumula sa'yo. Lalaki si Mateo na ang tanging alam tungkol sa tatay niya ay ang aral na walang sinuman ang nakakataas sa batas. Ginamit mo ang pangalan ko, ginamit mo ang tatay ko, at higit sa lahat, ninakawan mo ang mga taong naglukluk sa'yo sa pwesto. Ang utang na yan, Carlo, ay hindi nababayaran ng settlement. Ang katarungan ay hindi isang transaksyon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ate Santos. Bit-bit ang isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa harap ni Carlo nang may matunog na kalabog. Mayor Carlo, the Ombudsman has officially issued an order for your preventive suspension. Effective immediately, you are stripped of your powers. Anunsyo ni Ate Santos. And Doña Alicia,
The evidence for plunder and technical malversation of public funds is overwhelming. Your family's assets are currently being frozen for investigation. Isang malakas na tili ang narinig namin mula sa labas. Si Doña Alicia ay tuluyan ng nawala ng kontrol nang makita ang mga opisyal na nagsisimulang kumpiskahin ang kanyang mga gamit sa loob ng dintitrong. Ang danggal na itinayo niya sa loob ng ilang dekada ay gumuho na parang kastilyong buhangin sa harap ng dagat. Nabalik ang aking tingin kay Carlo. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang luha, hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. And Jessa? Mahina kong tanong kay Ate Santos. Jessa Madrigal is facing multiple charges as an accomplice, Ate Bea. Basically, nawala na ang lisensya niya sa broadcast media. Ang kumpanya ng pamilya niya? Kasalukuyan ang sumasailalim sa audit. Wala na silang matatakbuhan. Sagot ng abogado. Lumabas ako ng interrogation room ng may taas no. Sinalubong ako ni Tatay Cardo sa lobby. Hindi na siya nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay tuwid na. Tila ba ang bigat ng kasalang? Nang hindi niya naman ginusto ay nayalis na sa kanyang dibdib. Tay, tapos na po. Bulong ko habang niyayakap siya. Salamat, Bea. Salamat dahil hindi ka sumuko. Sagot ni tatay, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Habang naglalakad kami palabas ng gusali, sinalubong kami ng daan-daang mga residente ng Leyte. Walang mga placard ng paninira. Sa halip, ang bumungad sa amin ay ang mga ngiti at ang paulit-ulit na pasasalamat ng mga nanay na dati ay nag-aalinlangan sa akin. Isang matandang babae ang lumapit at nag-abot sa akin ng isang simpleng supot ng bagong aning kamote. Isang simbolo ng pagbabalik ng tiwala. Naramdaman ko ang mabilis na pintig sa aking tiyan. Mateo, anak, naririnig mo ba ang palakpakan nila? Hindi ito para sa isang mayor. Ito ay para sa katotohanan. Ang mga Salcedo ay maaaring may pera, ngunit sa gabing ito, napatunayan ko na ang pinakamalakas na kapangyarihan ay hindi ang posisyon sa gobyerno, kundi ang integridad na hindi kailanman mabibili. Ang Baguio ay tuluyan ng lumisan, at sa wakas, ang aming probinsya ay handa na para sa isang malinis at bagong simula. Tapos na ang paghahari ng mga anino. Ang liwanag ng katarungan ay sumikat na ng maliwanag sa Leyte. 4 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa Leyte ay hindi na amoy putik o pait. Ito ay amoy ng sariwang luto ng kanin at pag-asa. Nakatayo ako sa harap ng Beas Community Foundation, ang bagong gusali ng aming Bepan Kaungdong na ngayon ay hindi na hawak ng munisipyo, kundi pinapatakbo na ng mga mismong nanay na dati ay tinalikuran ako. Hinaplos ko ang pisingi ng maliit na sanggol na himbing na natutulog sa aking mga bisig. Si Mateo. Isang buwan na siya, at sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, nakikita ko ang katapatan na kailanman ay hindi ko nakita sa kanyang ama. Si Mateo ang aking gantimpala. Ang aking muling pagsilang matapos ang pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Bea. Handa na ang mga rasyon para sa kabilang barangay. Masayang tawag ni Lita habang papalabas ng kusina. Si Lita, ang nanay na dati ay dinuraan ng lupa sa harap ko, ngayon ay ang aking pinakamatapat na head volunteer. Maraming salamat uli, Bea. Kung hindi dahil sa katapangan mo, baka hanggang ngayon ay minaltang bigas pa rin ang kinakain namin. Ngumiti ako ng tapat. Wala na yon, Lita. Ang mahalaga, tayo na ang nagbabantay sa sarili natin, kaban. Nabalitaan ko na noong nakaraang linggo ay pormal lang nahatulan si Carlo at Doña Alicia. Hindi sila nakaligtas sa batas. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay kasalukuyan ng nakasekwester. Si Jessa naman ay nawala na sa paningin ng publiko. Bit-bit ang kahihiyan ng kanyang naudlot na ambisyon. Minsan, naiisip ko kung anong nangyari sa pag-ibig na ipinangako sa akin ni Carlo. Pero sa tuwing titingnan ko si Mateo at ang mga nanay na nagtatawanan sa kusina, natatanto ko na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa mga matatamis na salita o sa titulong First Lady. Ang tunay na pag-ibig ay ang pananatiling tapat sa iyong prinsipyo,
kahit ang buong mundo ay nakatalikod sa'yo. Lumapit sa akin si Tatay Cardo, suot ang kanyang malinis na polo. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Bea, may sulat na naman galing sa Manila, mula kay Carlo. Sunugin niyo na lang yan, Tay, mahinahong sagot ko. Wala na kaming dapat pag-usapan. Ang tanging koneksyon namin ay ang apelidong nakasulat sa birth certificate ni Mateo, pero ang danggal na dadalhin ng anak ko ay galing sa pamilya natin. Tumingin ako sa malawak na dagat ng Leyte. Ang alon ay marahan na, tila ba humihingi ng paumanhin sa lupit na dinala nito noon. Natutunan ko na ang buhay ay parang pagsasain ng kanin. Minsan makakakuha ka ng minaltang batch, puno ng dumi at amag. Pero hindi ibig sabihin yon ay titigil ka na sa pagluluto. Kailangan mo lang linisin ang palay, alisin ang mga bato, at maghintay ng may pasensya hanggang sa maging busog at maputi ang iyong aanihin. Ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong kusina. Hindi na ako dauko sa dula ng iba. Ako si Beatrice Salcedo, isang ina, isang anak, at isang babaeng nahanap ang kanyang liwanag sa gitna ng unos. Habang hinihipan ng hangin ang aking buhok, alam ko na sa wakas tapos na ang bagyo. Ang bukang liwayway ay nareto na at napakaganda nitong pagmasdan. Ang bawat butil ng bigas na itinanim ng may katapatan ay hinding-hindi mabubulok ng kahit anong kasinungalingan. Sa pagtatapos ng kwento ni Bea, muli nating napatunayan na ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa lakas ng loob na tumayo sa harap ng katotohanan kahit ang sarili nating pamilya ang ating kalaban. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pakikiramay sa paglalakbay ni Bea. Ramdam ko ang inyong galit para kay Carlo at Jessa, at ang inyong mga luha para sa sakripisyo ni Tatay Cardo. Aminin ko habang isinusulat ko ang eksena sa press conference kung saan hinarap ni Bea ang buong bayan, naramdaman ko rin ang pang-ininig ng aking mga kamay sa halong kaba at tagumpay. Ang kwento ni Bea ay salamin ng maraming kababaihan sa ating lipunan, mga tahimik na nagtatrabaho sa likod, ngunit handang maging leon kapag ang kanilang dangal at anak na ang tinatapakan. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ni B na hindi nabigyan ng pagkakataon si Carlo matapos ang lahat ng kanyang ginawa? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, kaya niyo rin bang patawarin ang mga taong minsang nagnakaw ng inyong danggal para sa kapayapaan ng inyong puso? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi ang inyong kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man kayo para sa inyong pamilya, nasa biyahe, o nagpapahinga sa dulo ng isang mahabang araw, laging tandaan na may nakikinig sa inyong mga kwento rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating programa upang mas marami pang puso ang maabot ng aral ng katatagan ni Bea. Maging matatag, mamuhay ng may danggal, at lading maniwala na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong sariling tadhana. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan.